napapansin ka ba nitong mga nakaraang buwan na parang mas mabilis ka nang napapagod, masakit ang tuhod, o parang mahina ang buto mo kahit simpleng galaw lang? Minsan, hindi natin agad iniisip na may kinalaman ito sa kinakain natin araw-araw. Akala natin normal lang dahil tumatanda na. Pero ang totoo, may mga simpleng pagkain na pwedeng makatulong para palakasin ang buto mo. At meron ding kulang sa diet mo kaya unti-unting humihina ang katawan mo. At isa sa pinakamahalagang sustansya na kailangan ng katawan mo habang tumatanda ka ay calcium. Hindi lang ito para sa bata. Mas lalong mahalaga ito para sa seniors. Kasi habang tumatanda tayo, natural na numinipis ang buto. At kapag hindi natin ito napangalagaan, pwedeng mauwi sa madalas na pananakit, hirap sa paglakad, o mas delikado, pagkabali ng buto kahit sa simpleng pagkadulas. Pero heto ang magandang balita, hindi mo kailangan ng mahal na gamot agad. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 pagkain na mayaman sa calcium na pwedeng makatulong palakasin ang buto mo. Gamit lang ang mga pagkaing madaling hanapin at abot kaya. Simulan natin sa una. Ang unang pagkain na makakatulong sa buto mo ay gatas. O simple lang, pero maraming seniors ang unti-unti nang tumitigil sa pag-inom ng gatas. Minsan dahil sa paniniwala na pangbata lang ito, o kaya naman dahil sa tiyan na hindi nasanay. Pero ang totoo, ang gatas ay isa sa pinakamadaling source ng calcium. Isang baso pa lang, malaking tulong na sa pang-araw-araw mong kailangan. Kung hindi ka nahiyang sa regular na gatas, pwede kang pumili ng low lactose o plant-based na fortified milk. Ang mahalaga, may nakukuha kang calcium araw-araw. Isipin mo ito, parang pundasyon ng bahay ang buto mo. Kung kulang sa semento, kahit gaano kaganda ang itsura ng bahay, madali itong masisira. Ganon din ang katawan natin. Ngayon, punta tayo sa pangalawang pagkain na madalas kinakain ng Pilipino pero hindi napapansin kung gaano ito kahalaga. Ito ay ang maliliit na isda tulad ng dilis. Oo, yung simpleng dilis na madalas mong nakikita sa palengke. Ang sikreto dito, kinakain mo pati ang buto at doon nanggagaling ang calcium, hindi tulad ng ibang isda na tinatanggal ang tinik. Sa dilis, kasama ito sa kinakain mo, kaya mas marami kang nakukuhang sustansya. Subukan mong idagdag ito sa ulam mo kahit ilang beses sa isang linggo. Pwede mo itong iprito, ihalo sa gulay, o gawing simpleng ulam na may kamatis at bawang. Hindi mahal pero napakalakas sa katawan. At alam mo ba, maraming matatanda sa probinsya na malakas pa rin kahit edad 80 pataas ay dahil sa simpleng pagkain tulad nito. Hindi sila umaasa sa mamahaling supplements, kundi sa natural na pagkain. Ngayon dumako naman tayo sa pangatlong pagkain na kadalasang minamaliit. Ito ay ang malunggay. Kung ikaw ay lumaki sa Pilipinas, siguradong pamilyar ka dito. Madalas itong nilalagay sa tinola o sabaw. Pero ang hindi alam ng iba, ang malunggay ay isa sa pinakamasustansyang gulay. Hindi lang ito pampalakas, mayaman din ito sa calcium. At ang maganda pa dito, madaling hanapin, mura at pwedeng itanim sa bakuran. Isipin mo, isang simpleng dahon lang, pero kayang suportahan ang kalusugan ng buto mo. Subukan mong gawing habit na maglagay ng malunggay sa sabaw mo ilang beses sa isang linggo. Hindi mo kailangan baguhin lahat ng kinakain mo agad. Magsimula ka lang sa maliit dahil ang maliliit na pagbabago kapag tuloy-tuloy, nagiging malaking resulta. Ngayon, gusto kong itanong sa'yo, sa 3 pagkain na nabanggit natin, alin dito ang madalas mong kinakain at alin ang matagal mo nang hindi nakakain? Diyan nagsisimula ang awareness dahil hindi mo maaayos ang kalusugan mo kung hindi mo muna nakikita kung saan ka nagkukulang. Sa susunod na bahagi ng video, may mga pagkain pa tayong pag-uusapan na mas magugulat ka kung gaano kalakas ang epekto sa buto mo. Baka isa na dito ang madalas mong kinakain pero hindi mo alam na nakakatulong na pala. Kaya kung nakaabot ka dito, comment mo lang ang salitang malakas na bones para alam ko na kasama ka pa rin sa journey na ito. Alam mo, minsan hindi natin napapansin yung mga simpleng pagkain na nasa harap na natin. Sila pa pala ang susi
para manatiling malakas ang katawan natin habang tumatanda. Sa unang bahagi, napag-usapan natin ang gatas, dilis at malunggay. Ngayon, itutuloy natin sa mga pagkain na madalas kinakain pero hindi natin nabibigyan ng sapat na halaga. Yung susunod na pagkain na makakatulong sa buto mo ay tokwa o yung simpleng tokwa na madalas mong nakikita sa palengke o karinderya. Maraming seniors ang umiiwas dito dahil iniisip nila na parang walang sustansya o kaya pagkain lang ng nagtitipid. Pero ang totoo, ang tokwa ay gawa sa soybeans at isa ito sa magandang source ng calcium, lalo na kung ito ay calcium set tofu. At hindi lang iyon, madali pa itong lutuin. Pwede mong iprito, ihalo sa gulay o gawing tokwat baboy na mas healthy kung kokontrolin mo ang mantika. Isipin mo ito, imbes na puro karne ang kinakain mo, pwede mong palitan ng tokwa kahit ilang beses sa isang linggo. Mas magaan na sa katawan, mas nakakatulong pa sa buto mo. Ngayon, punta tayo sa susunod. Isa ito sa pinaka-underrated pero napakalakas na pagkain para sa seniors. Ito ay ang keso. Oo, keso. Pero hindi yung sobrang alat at processed na keso lang. Ang mas maganda, yung natural na keso na may mataas na calcium content. Ang problema kasi, maraming seniors ang natatakot sa keso dahil sa kolesterol. Pero tandaan mo, hindi lahat ng keso ay masama. Kapag tama ang dami at hindi sobra, pwede itong maging bahagi ng balanced diet mo. Halimbawa, pwede kang maglagay ng konting keso sa pandesal mo sa umaga. O kaya, ihalo sa pagkain mo para mas maging masarap at masustansya. Ang sikreto dito ay moderation. Hindi kailangang sobra. Ang mahalaga, may dagdag na calcium sa kinakain mo. Ngayon, ito ang isa sa pinaka-importante sa lahat at madalas nakakalimutan. Ito ay ang yogurt. Kung hindi ka sanay dito, baka iniisip mo na pangbata lang ito o pang-diet lang ng mga kabataan. Pero ang totoo, ang yogurt ay isa sa pinakamadaling kainin na may mataas na calcium. At may dagdag pang probiotics na nakakatulong sa tiyan. At tandaan mo, kapag maayos ang tiyan mo, mas maganda ang absorption ng nutrients sa katawan mo. Ibig sabihin, mas napapakinabangan ng katawan mo ang calcium na kinakain mo. Kung hindi mo pa ito nasusubukan, magsimula ka sa maliit. Isang maliit na serving sa isang araw. Pwede mo itong kainin bilang merienda. Masarap na, healthy pa. Ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang isang simpleng kwento. May isang lolo na halos araw-araw sumasakit ang tuhod. Hirap na hirap siyang maglakad. At pakiramdam niya, unti-unti na siyang nanghihina. Akala niya, normal lang ito dahil sa edad. Pero nung sinimulan niyang baguhin ang pagkain niya, nagdagdag siya ng tokwa, yogurt at mas maraming gulay sa diet niya. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin niya na mas gumagaan ang pakiramdam niya. Hindi agad-agad milagro, pero unti-unti may pagbabago. At yun ang mahalaga dahil ang katawan natin hindi naman nasisira sa isang araw. Kaya hindi rin ito gagaling sa isang araw. Consistency ang susi. Hindi kailangan perpekto, kailangan tuloy-tuloy. Ngayon gusto kitang tanungin ulit, sa mga pagkain na nabanggit natin ngayon, tokwa, keso at yogurt, alin dito ang kaya mong idagdag sa pagkain mo ngayong linggo? Hindi bukas, hindi sa susunod na buwan. Ngayon, dahil bawat araw na pinapalipas mo na kulang sa sustansya, unti-unting humihina ang katawan mo nang hindi mo napapansin. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga huling pagkain na hindi lang basta may calcium, kundi may dagdag pang benepisyo na makakatulong sa lakas, galaw at overall na kalusugan mo. At isa doon, baka kinakain mo na ngayon, pero hindi mo lang alam kung gaano ito kalakas. Kaya kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, comment mo lang ang salitang strong na bones para alam ko na tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-aalaga ng kalusugan mo. Alam mo, habang tumatagal ang usapan natin mas nagiging malinaw ang isang bagay. Hindi pala kailangan ng komplikadong diet para lumakas ang katawan.
Hindi rin kailangan ng mamahaling pagkain. Minsan, nasa harap na natin ang solusyon. Hindi lang natin napapansin. Ngayon, dumako tayo sa susunod na pagkain na makakatulong sa buto mo. Ito ay ang berdeng gulay tulad ng pechay at broccoli. Maraming seniors ang kumakain ng gulay, pero hindi sapat o hindi regular. At minsan, napipilitan lang dahil sinasabing healthy. Pero ang hindi alam ng iba, ang mga gulay na ito ay mayaman sa calcium at iba pang nutrients na tumutulong sa buto. Hindi lang ito pampababa ng cholesterol o pampalinis ng katawan. Direkta itong tumutulong para palakasin ang skeletal system mo. Subukan mong gawing regular ang pagkain ng gulay, hindi yung paminsan-minsan lang. Gawin mong bahagi ng araw-araw mong pagkain kahit maliit na serving lang. Dahil tandaan mo, hindi damihan ang laban dito. Consistency. Ngayon, ito ang isa pang pagkain na madalas minamaliit. Pero napakalakas ang epekto. Ito ay ang itlog. Oo, itlog, simple. Mura, madaling lutuin. Pero maraming seniors ang nagdadalawang isip dahil sa kolesterol. Pero ang totoo, kapag tama ang pagkain at hindi sobra, ang itlog ay nagbibigay ng vitamin D na tumutulong para mas ma-absorb ng katawan ng calcium. Ibig sabihin, kahit kumain ka ng pagkain na may calcium, kung kulang ka sa vitamin D, hindi rin ito magagamit ng katawan mo ng maayos. Parang may pera ka, pero hindi mo magamit. Ganon din ang calcium sa katawan, kaya mahalaga na may kasama itong vitamin D. At isa sa pinakamadaling source nito ay ang itlog. Isang itlog sa isang araw. Malaking tulong na. Ngayon, punta tayo sa huling pagkain sa listahan natin. At ito ay isa sa pinaka-underrated pero napakalakas. Ito ay ang sardinas. Oo, sardinas. Yung simpleng delata na madalas mong kinakain kapag nagmamadali o nagtitipid. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang sardinas ay may maliliit na buto na pwedeng kainin. At doon nanggagaling ang calcium. Bukod pa doon, may omega-3 pa ito na nakakatulong sa puso at utak. Isipin mo, isang simpleng lata, pero napakaraming benepisyo. Kaya huwag mong maliitin ang mga simpleng pagkain dahil minsan, sila pa ang tunay na nagpapalakas sa katawan natin. Ngayon, balikan natin sandali ang lahat ng napag-usapan natin. Hindi mo kailangan tandaan lahat ng detalye. Pero tandaan mo ito, kung gusto mong manatiling malakas ang buto mo habang tumatanda ka, kailangan mong alagaan ang kinakain mo, hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo, kundi simula ngayon. Dahil bawat araw na pinapabayaan mo ang katawan mo, unti-unti itong nanghihina. Pero bawat araw na pinipili mong kumain ng tama, unti-unti kang lumalakas. At kahit maliit lang ang pagbabago, kapag tuloy-tuloy, nagiging malaking resulta. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang baguhin lahat agad. Pumili ka lang ng 2 o 3 pagkain sa listahan na kaya mong idagdag sa araw mo. At simulan mo doon. Dahil ang tunay na pagbabago, nagsisimula sa simpleng desisyon. Ngayon gusto kong marinig mula sa'yo. Sa 8 pagkain na napag-usapan natin, alin ang sisimulan mong idagdag sa pagkain mo? I-comment mo. At kung may kilala kang kapamilya o kaibigan na kailangan din makarinig nito, maaari mo rin itong ibahagi sa kanila. Dahil minsan, isang simpleng impormasyon lang, pwedeng makatulong para maiwasan ang sakit. At kung gusto mo pa ng ganitong mga tips na praktikal, simple at madaling sundan, magustuhan mo rin ang mga susunod nating videos. Dahil dito, hindi lang tayo nagbibigay ng impormasyon, tinutulungan ka naming manatiling malakas para mas ma-enjoy mo pa ang buhay kasama ang pamilya mo. At kung nakaabot ka hanggang dito, comment mo lang ang salitang done para alam ko na seryoso ka sa pag-aalaga ng kalusugan mo.